Ito ay patunay na nasa krisis na tayo at kailangan na talaga umakto ang buong sangay ng gobyerno. Ito yung tinatawag natin whole of government approach. Pero ang focus ay energy, no? Dahil yun talaga ang ating pinakamalaking issue na kinakaharap ngayon. So, itong declaration of state of national energy emergency ay patunay na itong problema natin ay pwedeng lumalim. At kailangan na talagang gumawa ng mga contingency measures. At yun naman ang concerning kahapon na until now, after 26 days, wala pang unified, coordinated national contingency plan. At importante kasi ganitong mga plano dahil ito rin ang magdidikta kung magkano ang budget na kakailanganin natin. No? So, pero klaro naman kahapon sa ating mga departamento at mga kalihim at yan naman ay ang sabi nila naman kahapon ay magsasubmit sila sa committee itong kanilang national contingency plan. Sir, nasa tamang direction ba yung pag-address ng administrasyon sa krisis o medyo tulad ng ibang senador nababagalan po kayo? Ako kasi ang importante dito mas mabilis ang aksyon kaysa sa pagtaas ng petrolyo. Kung aakto tayo na mataas na yung petrolyo, mabagal yun. At makikita natin na meron naman aksyon pero hindi ganun kabilis ang pag-aksyon. Bigyan kita ng halimbawa. Sa ngayon, kahapon sa hearing, lumalabas na mga 200,000, no, more or less, ang nabibigyan na ng ayuda sa transport sector. Pag bibilangin natin yung buong transport sector, nasa around 900,000 to close to about 1 million. Lahat na ito, no? From tricycle to jeepney drivers to buses. So, ang nabibigyan pa lang ng tulong or ng subsidy ay dito sa Metro Manila. No? So, sa ganung punto, dapat mabilis yung pagbibigay, no? ng subsidiya dahil lahat ngayon ng public utility drivers nakakaranas ngayon ng matinding pressure dahil ang kanilang take-home pay ay bumaba na. No? Araw-araw kumakarga sila ng gasolina pero hindi naman tumataas yung pamasahe. No? So, ibig sabihin yung kanilang kita ay lumiliit. At dahil doon, kailangan pumasok ang gobyerno. No? So sir, ngayong nasa state of national energy emergency ang bansa, what can we expect? Mas magiging decisive na ba? Mabilis ang pag-aksyon? At ano ang pwedeng maging role ho ng Congress? Yeah. First of all, ang aming panawagan sa kanila ay gumawa na ng National Contingency Plan na mayroong iba't ibang scenarios. Yung 5 scenario kahapon, ang committee ang nagbigay para mabuo namin itong pag-analyze namin sa National Contingency Plan. Pero dahil nabuo na itong uplift, ang tawag nila uplift. No? Sa Senate, protect, sa Executive uplift. Ine-expect namin na gagawa na sila ng National Contingency Plan at itong National Contingency Plan nakapaloob dito yung mga gagawin ng executive kung ganito ang scenario at iba-ibang scenario.